Sino ba? Kay Panelo? Ano ba pinagsasabi ni Panelo dito? Bago tayo tumuloy doon sa pogo daw ni Robin. Si Panelo, oh. Naghain na naman ng reklamo po si Senator Antonio Trillanes sa ombudsman, no, laban na ulit kay VP Sara for graft and plunder. Your thoughts po? Parang Kung ano ang masasabi ni sandali lang. Ang hilig niyong gumawa, sandali mga DDS, ang hilig niyong gumawa nung mga fake news, pinapapayat nyo sila Ombudsman Boying Remulla, no? Pinapapayat nyo sila General Torre, tapos iraratay nyo doon sa ospital. Ang hilig-hilig nyong ganon. Ito yung kasamahan nyo, oh. Hindi na kailangan i-fake news. Hindi na kailangan i-edit, mga kababayan. Yung tipong salamin na lang po ang ilalagay mo dito, papikit. papikitin mo na lang, ganon. Oh, tapos 2 bulak dito. Diyos ko po, pasensya na Hindi, pero na-meet ko yan, si Panelo ho, mga kababayan. Kaming dalawa ni Boss Mike Cervera. No? 2025 election, 2022 election, mga kababayan, tumakbo ito si Panelo sa pagka-senador ho. Ngayon, syempre may mga ano yan, may mga bataan ho yan. Ano, sabi sa amin ng bataan ni Panelo, siguro kailangan nung mga vloggers na magko-cover nung kanyang mga ano, nung kanyang mga, tawag dito, mga speech ho, 'no, sa mga entablado. Kami naman sabi ko, "Boss Mike, tara, puntahan natin, tignan natin kasi tutal naman nasa unit team naman etong si ano, etong, si Sara Duterte, 'no?" Punta naman kami. Oh, pagdating namin dun, ang bungad ba naman sa'min, "Ano maitutulong ko sa inyo?" Sab Nagkatinginan kami ni ni Boss Mike. Sabi, "Yung ano, yung tao mo nagpatawag sa amin, 'no, yung tao mo umimbita sa'min tapos ano maitutulong niyo sa'min?" Parang kami pagkasabi ho ni Panelo, nagpaalam na ho kami. Iniwan na namin, iniwan na namin. Kaya po ayun, ang kinahinatnan ho, mga kababayan, Olats, talo. Log 2, hindi naging senador. nadadagdagan, aside from the confidential and intelligence funds, yung classrooms, di ba, na she missed the target of 6,000, 100 plus lang po ang naipatayo, tapos yung procurement po ng mga laptops sa panahon nung siya po ay kalihim ng DEP. Naalala niyo yun? Yung mga laptop, sayang. No, alam niyo naman po yung mga laptops na mga ganyan po, kapag bagong labas ngayon, ibig sabihin, mabilis yan sa mga panahon na ito. Pero kapag 2 years nang nalipasan na ho yan, naku po, alaws na ho yan, no? Mabagal na po yan kasi ang teknolohiya ho ay tuloy-tuloy ang pag-angat, mga kababayan. Surprise na lang po, excited and can't wait, sabi ni Cherry Bills. And your thoughts? Alam po ninyo yung complaint na yan sa ombudsman. Ang nasa likod niya ay yung puwersa na biglang nagkasama-sama, yung sinasabi mong rebelding yan. Kasama yung mga nasa kaliwa. Yan mga dating magkakalaban na ngayon na biglang nagsama. Ganun pa din ang sinasabi nila. Rebelde, tapos yung mga makakaliwa. Ang alam ko na nakita kong mga picture ho na nandun kasama yung mga makakaliwa, yung nandun ho sa dahig. Yun, may litrato at picture talaga yun. Sama. Alam mo, Sabi ni Ganing Archola, nanalo ba si Panelo, Boss Mark? Isang ibig sabihin, kakaunti lang talaga ang mga DDS. Hindi nanalo to. No? Parang mala ano din po to, parang mala Buloyski din ho itong si Panelo. Parang nandoon sa pang-30 mahigit, no? Kung 30 ho ang kukunin na senador, panalo. Pero 12 lang ho, mga kababayan Ayun, hindi pinalad. naman natin na these are the same people who were behind the arrest, the detention, and the kidnapping of the former president. Yan na naman. Yung mga sinasabi ho kasi nila, ano po, para kay dating Pangulong Duterte at para po doon sa mga ICC, no? Taliwas po, saliwa po doon sa gusto nilang mangyari. Paulit-ulit, kidnapping ang ginawa sa dating Pangulong Duterte.
Eh, kapagka nakarating ho yan sa ICC, mga kababayan, tapos humihingi sila, nung sinasabi nilang, ano tawag dito, yung pansamantalang kalayaan, 'no, habang hindi naghi-hearing, eh, wala, hindi papayagan. Iisipin lang ho ng ICC, hindi niyo nga kami ginagalang, eh, tapos hihingi kayo ng interim release. Paano 'pag pinayagan namin kayo na i-release na pagbigyan doon sa interim release, hindi niyo na ibinalik si dating Pangulong Duterte. Kaya po ayun mga bossing, hindi napayagan. Dahil din po dito sa mga ito, 'no, yung paulit-ulit po nilang kidnapping. Sila rin ang nasa likod ng impeachment na dinismiss ng Korte Suprema. Oo. Kaya yan pong mga yan, ang talagang Dali, dinismiss. Sila din ang nasa likod ng impeachment na dinismiss ng Korte Suprema. 'Di ba in-archive lang 'yon? Nilagay lang sa gilid at anytime puwedeng mabuksan ho. Puwedeng kapagka nagbotohan po yung mga senador, mga kababayan, nabuksan yung naka-archive na impeachment, mabubuksan. 'Pag dismiss ang pagkakaintindi ko 'pag dinismiss ng Korte Suprema, eh, tapos na. Wala na, 'di ba? Tayo ho, alam natin na naka-archive yung impeachment ng ng Vice Presidente, na kapagka ho pagka napagkasunduan na magbotohan ho, eh, muling babalik, muling lalabas. Pero hindi na po gagawin 'yan mga bossing. Bakit ho? Eh, biruin mo, 23 na ho, tama ba? O 24 na diyan sa Pilipinas, 24 na diyaan sa Pilipinas. 6 na araw na lang po, 7 araw na lang matatapos na itong ano na 'to, itong buwan na ito. Tapos dagdagan mo ng 6 na araw, kulang 2 linggo na lang ho, 'di ba? Kulang 2 linggo na lang ho mga kababayan at puwede nang salang ng panibagong impeachment kay, Vice Presidente. target niyan, hindi lamang siraan ang magama, kung hindi talagang tanggalin Mm. sa Sus, hindi niyo nga mabuksan, eh. Hindi nga nila mabuksan mga kababayan, eh, 'di ba? Yung, yung bank accounts ng dating Pangulong Duterte, oh, meron pa nalalaman nitong si Panelo, mga boss chief Moser, may nalalaman pa si Panelo na kakasuhan po namin si Antonio Trillanes. Kung maalala niyo po, yung biglang dampot ng dating Pangulo, ginanon yung mic. Gustong ibato kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasi gigil na, eh. Nabubuko na ho, eh, 'no? Nabubuko na. Ano sabi, nung kaumpisahan ho nung hearing, eh, okey sa kanya yung buksan yung bank account. Tapos po nung kalagitnaan na at malapit ng patapos yung hearing, pinaalala ho ni JJ Suarez, eh, dating Pangulo, maaari niyo na po bang pirmahan? Yung para dun sa bank accounts. Biglang gano'n, hawak sa 'di ba mahilig diyan, 'di ba yun? Eh, anong kapalit? Biglang biglang nagpanting yung tenga. Eh, anong kapalit? Sampalin ko siya sa, harap ng publiko, sabi ni Trillanes nakagano'n lang. Sige po, payag po ako. Kumbaga mabuksan lang yung mga bank accounts, biglang hawak ng mic. Mambabato na. Sabi ni Panelo dun, eh, kakasuhan ba natin si Trillanes ng libel? Oo daw. Hanggang ngayon wala naman akong nakikita at naririnig na tinuloy nila yung kaso na yun. Hindi ho nila itutuloy yun. Bakit po? Pagka kasi tinuloy nila yon mga bossing, ang mangyayari niyan um, nung sasabihin lang po nung judge, "O sige para matapos na ito, itong libel na ikinaso niyo na paninira ni Trillanes, buksan na natin yung bank account na sinasabi niya na nakakatanggap ng pera sa mga, um, lord ng mga ipinagbabawal na gamot." Kaya ho gano'n, mabubuksan. Eh, ang tagal na nilang ipinaglalaban 'yan at takot na takot ho sila na makita ho 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Kaya walang kaso na isinasampa itong mga ito. Panguluhan
sa eleksyon sa 2020, yan talaga ang katotohanan niyan. Oo. Dahil naman yung pong mga grounds nila ay wala namang puro walang batayan gaya nung sa pondong confidential funds. Hanggang ngayon, wala pa pong pinalang Uy. Di ba galing kay galing sa Office of the Vice President at galing do sa Department of Education nung si Sara pa, no, si Vice Presidente pa ang nandyan, yung mga ipinasa na mga resibo. 'Di ba? Yun mismo yung ebidensya. Tatanungin, sino po yung Mary Grace Piato? Sino po yung mga Kokoy Villamin? Bakit po itong mga ito wala pong mga wala pong mga papeles, dokumento, marriage certificate, birth certificate, at death certificate. 'Di ba? May nagagalit si Candido. Fake news na vlogger. Gagalit ka, uy. Iyak ka. Umiiyak 'tong mga DDS na ito. Ano po, mamaya ang layo pa, madami pa. Baka pwede sabihin mo sa akin, no? Kontrahin mo yung mga sinasabi ko dito bago mo sabihin na fake news. Pero kapagka wala kang naidahilan, wala. Kasama ka doon sa sinasabi, na klase na mga nagkokomento. 'Di ba? desisyon ng COA dyan. Kaya walang basis kagad Dahil hindi naman sinabi ng COA na may irregularidad. Sinasabi lang na kulang kayo ng dokumento, magpadala pa kayo sa amin. So if that is the Oy, Panelo, no? Balik tayo doon sa mga resibo. Naalala mo 'yun? Mga resibo ng mga Kokoy Villamin na mga pinagbilhan daw. Pinagbilhan daw ho, mga kababayan, ng nung mga kaalaman para et cetera. Pero wala. 'Di ho ba? Tapos magtutugma pa ho nung yung mga staff na ni Sara Duterte doon sa Office of the Vice President, yung mga tinatanong ho, at medyo nako-corner na po, no? Sabi nga ang pumi-pick up ng mga confidential funds ay sino daw po? Sila La Chica. Dahil naiipit na, sumasakit na ang dibdib. 'Di ba? Naalala niyo po yung artihan moment po nung mga staff ni Sara Duterte, pati si Zulaika, mga masasakit na daw ang dibdib, hindi na daw ho makahinga, mga kababayan. 'Di ba? basis, talagang wala. Yung iba naman, ganun din. Puro gawa-gawa lang naman lahat nila yon. Lalong-lalo pa yung kay Madriaga, yan ang dinagdag Gusto Brad, Panelo. Yung kay Madriaga, ha, tumutugma yun doon sa hearing. Tumutugma yun doon sa hearing ng Congress. Na ang sinabi nga, sila Chika, yung pumipick up ng mga pera. 'Di ba? nila. Yes. Isang nakakulong ngayon, nakademanda ng kidnapping, na pilit na gumagawa ng mga istorya laban kay Ganun pala yun. Okay. Nakakulong ngayon, gumagawa ng mga istorya. Okay. Inday Sara. Ngayon ho, mga bossing, sige. Total naman, pumunta tayo dyan sa punto na yan. Ngayon ho, mga kababayan,